mga kababayan. O, ito pa. E di lalo sila magwawala. Kasi, meron po tayong nabalitaan, mga kababayan, na mukhang gagawa sila ng paraan para mailigtas si Curly Diskaya at ang mga Diskaya. Pero ngayon, breaking news, mga kababayan, may court order na po ng pag-aresto kay Curly Diskaya. So, hindi nyo na siya mailalabas ngayon, mga ka-GPnatics, maililigtas kasi nakakulong to sa Senado eh. 'Di ba? So kung natuloy na hinawakan nila yung chairmanship ng Blue Ribbon, pwede nilang magawan, pwede nilang maging state witness. Etong si Curly Diskaya pag nagkataon at ang mga at ang asawa niya na si Sara. 'Di ba? Oh, mga kababayan, kanina nabalitaan ko na yung News 5 inasikaso na yung papeles. Nakipag-ugnayan na daw po ang Department of Interior and Local Government sa Senado kasunod ng inilabas na warrant of arrest laban kay Curly Diskaya para sa kasong malversation. Ayon kay Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, pinoproseso na umano nila ang kaukulang papel para sa paglipat kay Diskaya sa Philippine National Police. Mind you, mga kababayan, sabi ni Cayetano, siya daw ang legitimate na Senate President. Sabi ni Loren Legarda, siya daw ang legitimate na pro tempore, hindi daw si Win Gatchalian. Sabi ni Pia Cayetano, siya daw po ang legitimate na chairman ng Blue Ribbon. Okay. Ngayon, sino ba ang pinakinggan ng DILG? Sino ngayon ang nakikipag-ugnayan sa Senado, mga kababayan, or kinatawan ng Senado na kinakausap ng DILG? Is it Cayetano? Is it Loren Legarda? Is it Pia Cayetano? Because mga kababayan, sa palagay ko, dahil nga po si Curly Diskaya ay nakakulong dahil dyan po sa pagdinig ng Blue Ribbon. So, kung titingnan natin halimbawa legit kunwari si Pia Cayetano, siya syempre mga kababayan, sila ang magde-decide. Sila makikipag-usap sa DILG hinggil po sa pagproseso ng papel nitong si Curly Diskaya. Pero ngayon, bakit si Win Gatchalian ang nag-aasikaso? So therefore, siya ang kinikilala talaga na acting Senate President at ang kinikilala na Blue Ribbon Chairman ay itong si Erwin Tulfo. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Kasi dapat kung ang pinapaniwalaan pa rin ng Senado na ang leader nila ay si Cayetano, dapat si Cayetano or si Cayetano dapat ang nakikipag-usap kay John B. Cremulya or sa DILG. 'Di ba? So ayan mga kababayan. Sulit na sulit. Aray ko. 'Di ba? Bokelya na naman ang grupo nila Marcoleta. Kasi ang balita, mga kababayan, gagawin nilang gagawin nilang witness etong si Curly Diskaya. Nung nakaraan, kahapon, nung nagpahiring sila, dapat kasama rin to mga kababayan. Kaya lang, hindi ito pinayagan dahil nga work from home yung mga staff ng Senate. Ang mga nandun kahapon, mga tuta ni Cayetano, tuta ni Amy, tuta ni Marcoleta, lahat yun. Nakita nyo yung mga pumapalakpak. Pinapalakpakan daw siya ng media, tuta ni Cayetano yun. Yung mga nandun, mga dati nilang mga tao, mga kababayan, hindi po yun kasalukuyang mga staff ng Senado. Okay? So, hindi po, wala sa kanila yung susi eh. 'Di ba? Wala sa kanila yung beat. Hindi nila kayang palabasin, papuntahin, kunin doon sa kulungan etong si Curly Diskaya at ipatawag doon sa hearing nila kahapon. Dapat kasi yan imbitado nila yan eh. Imbitado rin nila mga kababayan si Bryce Hernandez. Hindi rin sila pinagbigyan. Aray ko. 'Di ba? Salamat nga sila, mabait si Win Gatchalian eh. Kung ako lang kay Win Gatchalian kahapon, na Happy Daisy, pinatayan ko rin ng aircon. Pinatayan ko rin ng wifi itong mga to eh. Aray ko. Kaya lang, matino naman yung nasa majority ngayon. 'Di ba sa pamumuno ni Win Gatchalian? Hindi sila bastos kagaya ng ginagawa nitong mga to.
Oh. So kung kanina mga kababayan, inaasikaso yung papeles ni Curly Discaya, isang oras na ang nakakaraan, may tawag dito, 2 oras na mahigit ang nakakaraan. So maaring damputin na rin siya or dalin na rin mga kababayan, no? Sa korte or sa Sandigan Bayan, etong si Curly Discaya. So hindi nyo na makikita yan doon, Marcoleta. Aray ko! Yap, hindi pinayagan kasi hindi sila legit. Oh. 'Di ba? Di Bukele na naman. Ano nang gagawin nila? Ipagpipilitan pa rin ba nila? Sasabihin pa rin nila sila yung legit? Di tabangan natin sa Lunes. Tingnan natin kung ano ang kaya nilang gawin. Tandaan nyo guys, pare-pareha sila. Yung malversation na kaso ni Curly Discaya dito ay non-bailable din. Non-bailable din. Di ba? Oh, para din itong plunder. Pero babasahin ko bukas kung bakit itong malversation na to non-bailable, mga kababayan. Kasi siguro more than 6 years ang conviction nang inilagay nila dito. 'Di ba? Pero sabi ko naman sa inyo, kung hindi nakalagay doon, kung hindi po reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo, mga kababayan, pwede nilang i-appeal na mag-post ng bail kapag nagkataon. 'Di ba? Oh. Kabang-abang sa Lunes. Tingnan ko kung aaten Wig Senior sa Real BRC sa Monday. Kung may tapang sila, mga kababayan, dahil mga senador naman sila, dapat umattend sila sa Lunes. Kaya lang, ang inaano ko rito, kasi sinuspend nila yung kanilang fake BRC hearing nung nakaraan kahapon, palagay ko sa Lunes ulit sila magre-resume. 'Di ba? Kaya lang wala naman patawag mga kababayan. Hindi sila nagsabi ng date. So kung gagawa daw sila, sabi ni Erwin Tulfo, o kaya manggugulo sila, 'di ba? Sa gagawing Blue Ribbon hearing sa Lunes, ay tatamaan talaga sila. Aabutin sila ng pagkwelyo. Kukwelyuhan talaga sila, ipapa-aresto at bibit-bitin palabas. Oh. 'Di ba? So, kita-kit sa Lunes, mga kababayan. Kaabang-abang to. Right? So, hanggang dito na lamang mga kababayan at maraming salamat. Isang magpagpalang gabi po sa inyong lahat. Kita-kita.